Alam nyo ba na ang cramps o yung tinatawag natin dito sa Pilipinas na pulikat ay tatlo ang pinagmulan? Kakulangan sa iron, kulang sa B-complex at potassium. At yung mga yan ay pwede nating isupply sa loob ng ating tahanan para tayo hindi na muli pang pulikatin. Una, yung iron deficiency. Pwede kayong magsabaw ng mga shell foods katulad ng tulya, halaan at tahong. Sabawan mo yan once a week. Higupin mo yung sabaw para dun sa supply ng iron na kailangan ng katawan. Pangalawa, yung potassium. Masusupply naman yan ng pagkain natin ng saging every other day. Masusupply na nun yung potassium na kailangan natin para maiwasan ng pulikat. At pangatlo, yung B-complex. Makukuha natin yan sa pagkain ng mga gulay at syempre ng malunggay. Malalaman nyo na lahat ng ito ay maganda ang epekto para hindi na tayo muling pulikatin. Nakakapanik ba pag ikaw ay isang acidic? Ang hyperacidity at ulcer, yan lang po dati ang pangalan ng sakit pag tumataas ang acid sa loob ng katawan natin. Ang ulcer ay ang pagkagasgas o pagkabutas ng bituka dahil sa taas ng acid. At ang tamang pronunciation po, ulcer. Pero doon sa Pilipinas, ang tawag nyo, ulcer. Sabihin mo nga ngayon, ulcer? Hindi bagay. Balik tayo sa ulcer. Pero, nadagdagan ng pag-aaral, nadagdagan din po ang ating mga sakit. Dati, ang pangalan ng sakit ay hyperacidity at ulcer lang. Nadagdagan ng pag-aaral, pinanganak ang reflux disease. Pinanganak ang acid reflux, GERD o GERD, at syempre, ang heartburn. Pero yung mga yan, re-resetahan ka na ng antacid. May tuturo ako sa inyo. May natural remedy ba na pwedeng antacid? Pwede. Kumuha ng 200 ml na tubig. Lagyan mo ng 1 tablespoon apple cider vinegar. Mali tayo ng pananaw na ang apple cider vinegar ay acidic dahil maasim. Hindi po. Non-acidic po ang apple cider. At half teaspoon ng Himalayan salt. I-mix maigi. Pagka na-dilute na ang asin, ready to drink na po, yan na po. Iinumin nyo every morning pagkagising for 14 to 28 days and say goodbye to hyperacidity. Sa mga nais pa ho na makaalam tungkol sa kalusugan at karamdaman, tutok lang kayo dito sa ating bagong-bagong page at please like and share Doc Atoy official page. Alam nyo ba, kaibigan, na ang mga bukol na sakit sa katawan ay mayroong mga bawal dapat na pagkain katulad ng mga malalansa. Pero hindi kasama yung mga isda. Pag sinabi nating malansa, na bawal sa mga bukol, 8 lang yan. Patis, bagoong, alamang, pusit, hipon, alimasag, alimango, talangka, at ang pinakamalansa sa lahat, manok, at syempre, ang itlog. Alam nyo ba na ang ating mga emosyon ay nakaka-apekto sa ating kalusugan at nakakahina ng mga specific na organ? Isa sa mga halimbawa ay ang anger o galit. Ito ay nakakahina ng ating atay o yung tinatawag nating liver. Ikalawa, ang pagdadalamhati o grief. Nakakahina to ng ating baga o ng ating tinatawag na lungs. Ikatlo, ang pagwo-worry o pag-aalala ay nakakapagpahina ng ating tiyan o stomach. Ikaapat, ang stress. Naku, nakakahina yan ng ating puso at ng ating utak. At ikalima, yung takot. Yan ay nakakahina ng ating kidney o ng ating bato. So, kung kaya nating makontrol ang mga emosyon na ito, yung organ natin magiging healthy lagi.